You may be seated. Hello. Magandang gabi, everyone. Maaari bang kawayan muna ninyo ang inyong mga katabi sa Gedli? Kawayan nyo. Sabihin nyo, magandang gabi, ka-Life Connect. Diba? Ka-Life Connect. Alright. So, sino pong masaya na nandito po ngayon? Alright. Amen po ba? Amen. Grabe, sa dami ng mga kabisihan natin. Pinili nyo na nandito ngayon at ako naniniwala na merong salita ang Diyos para sa bawat isa. Alright? At sa mga nanonood din po online, we are live here at Apheas Event Center dito po sa Cainta. No? So shoutout po sa inyong lahat. At grabe, no? 10 taon na po natin halos ito ginagawa. Buruin po ninyo kung talagang mabuti po ang Panginoon. No? At alam niyo po itong Life Connect na ginagawa po natin, Life Connect, ginagawa po natin sa iba't ibang lugar. Sa workplace, sa tahanan, sa eskwelahan, at kung saan man na kung saan. Ang pinaka-objectives or goal po natin sa Life Connect ay ma-reconnect ang mga tao sa kaharian ng Diyos. Hindi sa religion, hindi sa kung anumang organization, kundi sa relasyon sa Ama na nasa langit. Kumbaga, kung ano yung nawala sa tao, binabalik lang po natin. Amen po mga kapatid. Kaya pag-pray po ninyo, na grabe po talaga, na ito pong mga eskwelahan ay papasukin po namin, no, itong mga kabataang ito, na yung mga nagkakating classes, hindi na magkakating classes. Amen ba? Yung mga nakokopya, hindi na mga ngopya. Amen? Kasi ito pong mga kabataan ngayon, ito po yung mga next generation. Ito yung mga susunod sa yapak natin. Amen po ba? Ito yung mga susunod sa yapak natin dahil hindi habang buhay nandito ka. Hello? Hindi habang buhay, sina Tita Fe, yung mga nag-aasikaso dito, mga punong abala. Hindi habang buhay, sina Tita Janet, yung nag-aasikaso sa mga Life Connect po natin. Hindi habang buhay, yung mga nagluluto niyan, sila yung nagluluto sa mga susunod na panahon pa. May mga next generation, may mga susunod. Amen po mga kapatid. Kaya kung mapapansin po ninyo, no, na ilang linggo na ako yung napapansin niyo, ako yung nakikita niyo palagi. Dahil hindi habang buhay, si SP yung nakikita ninyo. Hindi rin habang buhay, ako yung makikita ninyo. Maaari, si Bryce, yung anak ni Kuya Choy, ang susunod na pastor dito. Parang ayaw nyo Hindi, susunod na tagapamahala na lang ng mga Life Connect, okay? Okay. Kaya nga po may mga KBL din po kami. Ni-reach out po namin yung mga basketball player para maibalik sa kaharian ng Panginoon. Amen? At ngayon pong gabing ito, tingnan po natin sa James chapter 1 verse 2 to 3. Ang ganda po nito sinabi ng Bible po dito na may matututunan po tayo na maaaring ito ang pinagdadaanan ninyo. Sabi po ng James chapter 2 verse 3. Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go. My brothers and sisters, when you have many kinds of troubles. Teka, dyan muna tayo. Sabi dyan, brothers and sisters, when you have many kinds of troubles. Sabi dyan, many. Hindi isa. Hindi dalawa. Many. So, ibig sabihin, marami. So, at hindi rin sinabing, if you have. Ibig sabihin, when darating sa pagkakataon o panahon na magkakaroon ka ng problema o troubles at hindi lang isang troubles, many kinds of troubles. Na maaaring iba po sa inyo, ang dami ng pinagdaanan na troubles in life. Mga problema sa buhay. Na minsan hindi mo ma-explain bakit mo pinagdadaanan yan. Lord, ang bait ko naman, Lord, bakit nangyari sa akin to? Lord, nagsisimba naman ako, Lord, bakit sa akin pa dumapo itong sakit na to? Lord, ang bait naman yung tatay ko, bakit siya yung namatay, hindi na lang yung kapitbahay ko, Lord. Lord, may mga question ganun Pero, sabi ng Bible, dadaan at dadaan ka, many kinds of troubles, pero kapag dumaan ka, sabi dyan, 1, 2, 3 sunod. 1, 2, 3, go. You should be full of, grabe. Di ba? Bakit? Verse 3. Sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Because you know that these troubles test your faith. Ayan. Kaya sa gabing ito, the title of our message is When Faith is Tested. Pain
and purpose. Makikita natin na ang faith natin itetest. Whether you like it or not, darating ka sa point na yung pananampalataya mo kay Lord, matetest. Susubukin ka ng panahon, susubukin ka ng problema. And bilang believers, taas ang kamay ng mga believers, naniniwala kay Jesus Christ. Tayo yan. Bilang believers, hindi mo pwedeng alasin yung faith sa buhay mo. Kasi kaya ka nga tinawag na Christians kasi naniniwala ka kay Christ. Christians, followers ni Christ, naniniwala kay Christ. Diba? Kaya Christians ang tawag. Kaya nga di ba may mga Noranians, tama ba? Noranians, Katniel fans. Sino po yung Katniel fans dito? Mga Bilmanians, di ba? May mga ganyan, di ba? Kasi fans ka o followers ka ni Nora Honor, ni Vilma Santos, di ba? Same thing with us bilang Christians. We are fans or followers ni Jesus Christ, which means kung ano yung sinasabi niya, gagawin natin. Pero natetest yan. Yung faith mo, naniniwala ka kay Jesus Christ, kine-claim natin na Christians tayo, but we take it lightly. Kasi hindi naman natin talaga nasusunod si Jesus Christ totally. Kaya para bang yung faith ay fake, questionable eh. Kailan lang may nag-trending, di ba? Ginaya si Jesus Christ, nagsuot, sumasayaw-sayaw, ni-remix pa yung ama namin, di ba? Yun, ano nangyari? Persona non grata sa iba't ibang lugar. Oh. Sabi niya, ito daw yung way niya para isambahin ang Diyos. Pero bakit ganun? Questionable eh. Di ba? So, dapat kapag may faith tayo kay Jesus Christ, nakikita. Amen? Eh sabi ng Bible, without faith, it is impossible to please God. Meaning to say, without faith, it is impossible to have God. Kasi kung wala kang pananampalataya, hindi ka maniniwala sa Diyos na hindi nakikita. That's faith eh. You believe on the things you hope for and the things that you do not see. Eh ang Diyos hindi nakikita. So, itong faith na meron tayo, tetest ng Panginoon. Tuloy natin ha, sabi ng James 1:2-4, sabi dyan, sa ibang translation, my friends, be glad even if you have a lot of trouble. You know, you learn to endure by having your faith tested. But you must learn to endure everything so you will be completely mature and not lacking in anything. Madami po, kapag sumasabak sa testing, bumabagsak. Hindi pumapasa. Kapag maraming problema, nag-aalala, nangihina, umaayaw. Nawawala ng pag-asa, may testing, tapos nangangamba. Alam mo yun, yung nawalan ka ng trabaho, hindi mo na alam anong pagkukuhanan mo, natetest ka, tapos nangangamba ka na. Paano na to? Wala na. Paano kaya yan? Yung nalugi ang business mo, testing yan. Tapos mangangamba ka. Nag-away kayo ng jowa mo, iniisip mo na baka maghiwalay kayo, hindi na kayo magkabalikan, nangangamba ka. Yung walang-wala ka, nangangamba ka. Pero tandaan mo to. Listen to this po mga kapatid. No? Kapag may testing o may problema, a lot of trouble, malaking problema, maliit na problema, tandaan mo to that hindi ka nilikha ng Diyos para mangamba, kundi para sumamba. Hello? Hindi ka mangangamba. Ikaw ay mananamba. Hello? You are not created to worry. You are created to worship God. Ganyan ka nilikha ng Panginoon. So kapag may problema, dapat ang reaksyon mo hindi ganito.
Yung nag-aalala ka, kakamot ka ng ulo, hindi ganun. O kaya naman kapag kukuha ka sa bulsa mo, wala na. O kaya sa wallet, wala na. Hindi. Dapat kapag may problema, hindi ganyan, kundi ganyan. Hello? Because you are designed to worship. Bakit? Kasi nga, yung mga bagay na kailangan mo, pinrovide na ng Panginoon sa'yo. Ang kailangan mo na lang, purihin siya, sambahin siya. Hindi ka dapat mangamba. Sumamba ka. Amen po ba? Kasi kapag nangamba ka, hello, kapag nangamba ka, parang minamaliit mo yung Diyos na meron ka. Para bang yung faith mo, para bang nangihina. Kung may faith ka sa Panginoon, dapat tiwala ka talaga sa Kanya. Ano mang problema, lot of troubles, ano man yan, di ako mag-aalala, hindi ako mangangamba, kundi sasamba ako. Dahil ako walang magagawa, pero ang Diyos may magagawa. Ako wala ng solusyon, pero ang Diyos laging may solusyon. Sa akin, imposible na. Pero kay Lord, laging posible. Kumbaga, pag sinasabi mong, Lord, I worship you, sumasamba ako sa iyo, kumbaga parang sinasabi mo, Lord, it's up to you. Hindi na ako. It's up to you na Lord. Bahala ka na. So sa binasa po natin, ganda po nito ha, 3 bagay ang makikita po natin. Number 1, be glad when facing trials. Be glad. Sabi ng Bible Sabi dyan sa James chapter 4, verse 2, sabi dyan, sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. So be glad. Maging masaya daw. So binabaliktad yung mindset na kasi sanay tayo kapag may problema, nalulungkot tayo. Ngayon, iibahin natin. Okay po ba yun? Kasi sabi po ng Bible kung sa mundo kapag may problema, nalulungkot ka, dito iba na. Kaya ito po maganda sa Life Connect. Kaya yung mga kaibigan ninyo, yung mga kamag-anak ninyo, o yung mga kapitbahay ninyo na kapag may problema, nagbabangayan, nagtatapo na ng mga plato, ang ingay-ingay. Dalhin nyo dito, bakit? Mababago mindset nila Bakit? May problema pero magiging masaya. Baliktad. Kunwari, namatayan ka ng mahal sa buhay. Maybe yung iba sa inyo, namatayan na ng mahal sa buhay. Trials yan. May lungkot. Bakit? Kasi mawawala physically, mamimiss natin, pero pwede kasi yung namatayan tayo ng mahal sa buhay, nalungkot tayo, at yung lungkot na yun, makaka-epekto sa ating buhay na kung saan, Lord, ayoko na. Kung mawawala lang din yung tatay ko, ayoko nang mabuhay din sa mundo. Pwedeng ganon. Lord, hirap na ako, lungkot na ako, kung gato na lang din ang buhay ko, ayoko na. Suko na ako, pagod na ako. Kasi yun ang pwedeng maging epekto ng kalungkutan. Pero mo may problema ka na nga, malulungkot ka pa. Ay dinagdagdagan pa yung problema mo. Kaya dito pa lang, sinulusyonan ng Panginoon, kapag may problema ka, wag mo nang dagdagan. Kapag may problema ka, tawanan mo lang. Uy, maging masaya, maging magalak. Bakit? Kasi yung ito po yan mga kapatid. Kaya para bang magiging baliw ka sa mata ng ibang tao, pero mo namatayan ka na, pero masaya ka pa rin. Hindi yun sa pagkakamabuti nga namatay. Hindi naman ganun. Kundi masaya ka dahil alam mo na yung taong namatay, kapag naniwala kay Jesus Christ, yung kamatayan hindi katapusan. Merong buhay na walang hanggan na nakaabang para sa Kanya. Kaya magiging magalak ka. Amen po ba mga kapatid? Kaya sa mga funeral service po, lagi po namin sinasabi that itong funeral service ay hindi po ito panahon para magdusa, kundi celebration po ito na kapag ang taong namatay at naniwala kay Jesus Christ ay may buhay na walang hanggan. Kaya sabi mo sa katabi mo, be glad. Be glad. Kaya nga sabi ng Bible hindi ko lang nalagay dyan gasgas na sa atin to na kung saan sabi doon, today is the day that the Lord has made.
We will rejoice and be glad in it. Be glad. So be glad kapag walang masaing. Amen? Sino po dito na magiging masaya kapag walang masaing? Be glad. Amen? Problema eh. Baliktad nga eh. O, be glad kapag may sakit. Be glad kapag iniwan. Be glad kapag walang pera. Consider it pure joy. Be glad. Naalala ko nung bata pa po ako, kasama ko yung tatay ko eh. Hindi pa po namamatay yung tatay ko noon. Tapos wala siyang pera. Walang trabaho, walang pera. Tapos one time, tanghali na yon, nasa kwarto lang kami. At dahil wala siyang pera, wala kaming pera, wala talaga kami makain. Nag-aabang lang kami. Andun lang kami. Tapos nagkwekwentuhan lang. Tapos bigla siyang magjo-joke. Oo, magjo-joke lang yun. Tapos tatawa ko, tatawa siya. Tapos yun lang. Kumbaga, ang saya lang namin noon na sinasabi niya sa akin, kumbaga para bang excuse niya lang to eh. Kasi sabi sa akin, alam mo anak, kahit wala tayong pera, ang importante, tayo ay masaya. Saya. Pero grabe, kaya di ba may kanta, yung tawanan mo ang problema. Sino po nag-create nun? Si Freddie Aguilar ba yun? Di ba? Tawanan mo ang iyong problema. So, may problema ka, consider it pure joy. Be glad. Galing. Ngayon, simula ngayon, alam mo na. Kapag may trahedya sa pamilya mo, teka, testing yan. Testing yan kung ikaw ay makasusubukan, kung ikaw ba ay, itong problema na ito, hindi ito para pabagsakin ako, kundi may sinusubok lang ang Panginoon. So, kailangan maging magalak ako kasi may plano ang Diyos. Amen. Pangalawa, endure when facing trials. Doon sa binasa natin. Number 1, be glad. Okay? Pangalawa, endure when facing trials. Sabi ng Bible, you know, you learn to endure by having your faith tested. Verse 4, but you must learn to, inulit na naman. 2 beses sinabi, at ito maganda, but you must learn to endure everything. Parang motolite, pang matagalan. Endurance eh. Kailangan endure. Kumbaga dapat sa pananampalataya mo sa Panginoon, tumatagal ka. Kasi marami po, ang pananampalataya, matindi sa una, malupit sa una, pero later on, kapag dumadating sa mga problema, nangihina, nawawala, natetest. Kaya dapat dito, hindi ka lang dapat sa simula, dapat natatapos mo rin. Sabi mo sa katabi mo, dapat tuloy-tuloy. Hindi porket merong pain na nararanasan, aayaw ka na. Hindi porket masakit, aayaw ka na. Ganun talaga. May testing eh. Pero bawat pain na nararanasan mo, may purpose ang Panginoon. May plano ang Diyos. Testing nga eh. Kumbaga itong mga ilaw na yan, kinabit yan, tapos tinesting yan kung gagana. Itong TV, bago ito binili, tinest muna yan kung gumagana. Kapag gumana, pasok, bibili na yan. Yung mga upuan na yan, tinest muna yan kung talaga na bang matibay. Same thing with us. Yung pananampalataya natin sa Panginoon, tinetest yan. Dahil ang purpose yan, tulad ng upuan na yan, pero yun ninyo, nauupuan ninyo, hindi kayo nalalaglag. Bakit? Kasi matibay. Same thing with our faith. Kapag natetest ang ating pananampalataya, doon tumitibay ang ating pananampalataya. Hello? Sinusubukan? Kumbaga para kang nag-gym, sino po dito mga nag-gym, nagbubuhat, nagpapalaki ng katawan. Yung iba talaga namang, sige, nag-ano pa talaga, nagtawag dito, kumuha pa talaga ng session sa, kunyari, ano ba yan, fitness first, mga ganyan. Tapos nagbayad ng 4,000, 5,000, monthly, ganyan-ganyan.
Siyempre, sa una, excited eh. Pero later on, nung nagbubuhat na, sakit ah. Hirap pa. Ito pala, kakapagod. Tapos, ayoko na. Papagod pala ako dyan. May mga trainings, ganun din. Lalo na, nag-varsity po ako ng volleyball. Grabe trainings namin yan. 4 na oras. Tatakbo kami, 30 minutes sa oval. Tapos tatalunin namin yung ring. Paulit-ulit hanggang sa maabot namin yan. So, hindi talaga titigil. At yung mga hindi sumuko, hindi tumigil, tingnan nyo naman ang resulta. Mga malalaki ang katawan. Mga matitibay, malalakas. Same thing sa ating pananampalataya. May mga bagay na hindi mo matatakasan. Kailangan mo i-endure. Especially problema sa buhay. You cannot escape problems. But you can endure. Sino po dito makakatakas sa problema? Wala. Kamatayan nga lang, hindi mo na matatakasan. Hello? Kung pwede nga lang, di ba, huwag sana nating maranasan. Kahit ako ayoko eh. Yung kamatayan, kapag nandyan na, huwag muna. O kaya yung mga problema, yung minsan sabay-sabay yung problema. Alam mo yun? Sino po dito naka-experience ng ganyan? Yung sabay-sabay problema. Minsan gusto ko ang i-request kay Lord eh, Lord, i-schedule mo naman. Huwag naman yung sabay-sabay. Di ba? Hindi tayo makakatakas. Ang gagawin natin, haharapin talaga natin, pero i-endure natin. Kasi pag sinabi po nating endure, alam niyo pag sinabing endure, ang pinaka-original meaning po ng endure ay to stay strong, to remain. Kumbaga, to stay confident or to remain strong. To remain in your duty regardless of what happened. Parang yung mga yung mga security ni sa UK, yung mga Queen Elizabeth na yan. 'Di ba? Nakikita niyo sa TikTok yung nasa nasa kabayo. Nandiyan lang yan. 28 hours, 24 hours. Naka-steady lang yan. Kahit makati ilong yan, ganyan lang talaga yan. At kahit maraming distraction yan, kakaganyan pa rin yan. Naka-steady pa rin yan. Kahit pagod na yan, nandiyan pa rin yan. Kahit ngalay na yan, nandiyan pa rin yan hanggat hindi niya natatapos yung duty niya. Yan ang ibig sabihin ng endure. Pag sinabing endure, mananatili. Kaya kapag may problema, may testing, mananatili ka. Hindi ka aayaw. Amen po ba mga kapatid? Bakit? Bakit mga kapatid? Kasi, bakit kailangan mo i-endure? Kasi may plano ang Diyos. Alam mo mga pinagdadaanan ng bawat isa, may plano ang Diyos dyan. Merong pinapakita ang Diyos. May purpose ang Panginoon. Kasi, tandaan niyo po ito, kaya kailangan mo lang i-endure kasi hindi ka bibigyan ng problema ng Panginoon na hindi mo kayang lagpasan. So ano man yung mga testing na pagdadaanan mo, ngayon, bukas, o sa mga susunod na araw, tandaan mo, malalagpasan mo yan. Mapagtatagumpayan mo yan. Kailangan mo lang manatili. Endure lang. Parang bagyo lang yan. Kahit super stage 5 pa na bagyo yan, super typhoon signal number 5. Signal sa parang cancer Okay? Stage 5 na bagyo. Super typhoon signal number 5 pa yan. Sa lugar ng Cainta, maraming maapektuhan, maraming masisira, pero ang super typhoon bagyo tumatagal 2 days, 3 days. Hindi pang forever. Amen? At yung mga nasira, naayos din. Naalala niyo sa Yolanda? Di ba grabe, dami namatay, at dami nasira. Pero ngayon, ang tindi na nun sa Tacloban, ang gaganda na ng mga establishmento. Ang ganda na ng mga kalye. Naaayos pala eh. Tao pa lang yun. How much more ang Panginoon? So kapag may problema,
trials in life, ano man yung mga nawala sa'yo, kayang palitan ng Diyos. Hello? Ano man yung mga nasira sa'yo, nasirang relasyon, nasirang bahay, o anumang tiwala yan, kayang ayusin ng Panginoon yan. Bakit? Kasi walang mahirap sa Panginoon. Kaya ni Lord lahat yan. Amen po mga kapatid. So be glad when facing trials, endure when facing trials, at ito pa, next, sabi dyan, ito maganda. Yan, pag may mga testing, you will grow. You will grow when facing trials. Bakit? Ano sabi ng Bible? Sabi nasa natin. Sabi dito sa James, so, you will be completely mature. So, isa pala sa mga purpose ng testing in life ay para pala mag-grow ka, mag-mature, may growth. Na baka minsan, ang pagkakakilala mo lang sa Panginoon ay Diyos lang. Nandyan lang. Tapos para bang Sunday ka lang. Alam mo yun, uy, Sunday na. Doon mo lang maaalala si Lord. Sunday eh. Uy, bawas kasalanan. Sunday ngayon, magbabawas muna ako ng kasalanan. Maaring ganun lang ang pagkakakilala sa Panginoon. Kaya minsan, padadaanin ka sa mga testing, magkakasakit ka, yung sakit sa tiyan, na acid, na hindi nawawala, ang sakit na, ang dami mo nang inimom, nag-abiskod, omeprazole, nandun pa rin. Baka merong tinuturo si Lord na kaya pala hindi nawawala para hindi lang Diyos na tagapagligtas ang pagkakakilala mo sa Kanya, kundi makilala mo rin siya na siya ang Diyos na nagpapagaling. Mag-grow ka eh. May testing eh. Minsan kaya pala nalulugi, nawawalan ka ng pera, nahihirapan ka, kayod ka ng kayod, para pala mag-grow yung pananampalataya mo na ang nagpo-provide ay ang Diyos, na siya ang Jehovah Jireh. The God who provides. May testing, pero doon ka mag-grow eh. May growth. May problema, pero baka tinuturuan ka pala ng Panginoon kung paano i-handle ang problema. Gusto niya nagle-level up. Gusto niya nagmamature. Sa ministry, nakakaproblema din po. Sa church na mismo, nakakaproblema din, mga kapatid. Pero yung mga testing na yon, problema sa church, testing, may tinuturo ang Diyos. Kasi ayaw ng Panginoon na 10 years na tayong nagla-life connect, pero hindi tayong nag-grow. Ganon pa rin. Konting problema, aayaw ka na agad. Susuko ka na agad. Ano nangyari? Nangyari. Kaya may tinuturo ang Diyos. Gusto niya mag-grow tayo. Na kapag may problema sa kapatiran, gusto niya na, teka, hindi pwedeng hindi maayos to. Hindi pwedeng hanggang ganito na lang lagi. Hindi pwedeng wala akong kapayapaan sa puso. Hindi pwedeng nalulungkot ako palagi. Kailangan mag-grow eh. Kailangan mag-mature. Amen? Ang problema minsan, mas may tiwala pa tayo sa tao kaysa sa Panginoon. Pero hindi mo namamalayan, sumakay ka ng eroplano, naniniwala ka na yung eroplano na yon makakarating ng ligtas sa iyong paroroonan. Maglaland ng maayos. Smooth yung pagkakalanding. Pero mo, naniniwala ka ha, hindi mo pa kilala yung piloto niyan. Kapag may sakit ka, masakit sa ulo, bumibili ka ng
Biogesic, BioFlu, Advil, Ibuprofen, ano pa ba? Epidemic, medical, lahat na, name it. Binibili mo yung gamot na yan, ngayon hindi mo naman talaga alam kung sino nag-create ng gamot na yan. Oh, hindi nyo alam kung sino, di ba? Hindi ko rin alam. Pero umiinom ako niyan. Hindi ko kilala, pero nagtitiwala ako. How much more ang Diyos? Kilala natin. Alam natin. Sigurado tayo. Bakit hindi tayo magtitiwala sa Kanya? Kaya minsan si Lord nalulungkot eh. Minsan may tiwala tayo sa tao kaysa sa Kanya eh. Ay, ito yung tao na to na magbibigay ng magandang kinabukasan sa akin. Tapos si Lord nakakalimutan. Ito, tingnan nyo isang testing na ginawa kay Abraham. Pasahin lang natin. Ito, malupit na testing po ito. But when Abraham, kailan niyo po si Abraham? Sino po ang asawa niya? Si Sarah. Di ba? Tapos si Abraham matanda na. Si Sarah baog pa. Tapos pinangakuan sila ng Diyos na magkakababy sila. Matanda na, baog si Sarah, may pangako ang Diyos. At tagal nilang hinantay. Halos 25 years nilang hinantay. Binigay ng Diyos, ha? Binigay na ng Diyos. Nagkaroon na sila ng anak. Ito na yun. Ito na yung pangako ng Diyos. Ito na yung hinilig namin kay Lord. Binigay niya na. Pero, he was tested. And he had faith. And was willing to sacrifice. Pero mo, hiningi ng Lord eh. Tinest siya kung ibibigay niya ba kay Lord. Pero dahil sa kanyang pananampalataya, he was willing to sacrifice Isaac because he was, tingnan niyo because he was sure. Yan dapat meron tayo. Yung sure tayo na kapag may testing in life, sure tayo na si Lord hindi ka pababayaan. Si Lord hindi ka iiwan. Si Job, kilala niyo rin si Job, di ba? Yan ang pinaka malupit din, dinaanan ng mga testing yan. Job, nawala yung ari-arian, yung mga pamilya niya namatay, nagkaroon ng sakit na malala. Grabe testing. Pero yung despite of mga testing na naranasan ni Job, si Job mismo, ito yung reaksyon niya. Ito yung nangyari. Tingnan niyo, sabi niya. Job chapter 1 verse 22. Balik mo. In spite of everything, Job did not sin or accuse God of doing wrong. Dahil minsan, ganyan tayo kapag may problema. Lord, bakit? Bakit, Lord? Ano ka ba naman, Lord? Bakit kung sino pa ang siyang marunong magmahal, ay siya ring madalas maiwan. May mga ganong question, di ba? But, yan alam mo na, may testing ng pananampalataya. But the purpose of testing is to strengthen you and to bring you closer to God. Yung testing na yan, dadaan lang yan. Testing nga eh. Testing. Test, exam. Pero yun nakagraduate kayo o kaya nakalagpas kayo sa elementary, ang dami nyo ng testing sa buhay. No? Ito na lang mga kapatid. Sa dami na ng mga testing na naranasan nyo sa buhay, nandito ka pa rin. You are still here by the grace of God. Hindi ka pinabayaan ng Panginoon. Kaya sabi mo sa katabi mo, buti nandito ka pa. Buti buhay ka pa. Bakit? Kasi mabuti ang Panginoon. God is good. At tandaan nyo ito Ito maganda. Itong testing na ito, God
will turn a test into a testimony. Yan. Yung mga testing in life na pinagdadaanan nyo ngayon testing. Baka bukas testimony na. Hello? Yung sakit na meron ka ngayon, testing yan, pero baka bukas testimony na, magaling ka na. At ipapamalita mo na kung paano ka pinagaling ng Panginoon. Hello? Yung wala kang trabaho ngayon, wala kang pera, ngayon testing yan. Pero sooner or later, baka mag-provide na ang Panginoon. Maging testimony mo na yan na dati wala akong pera, pero dahil si Lord nag-provide, ngayon, ang dami ko ng pera, ligpak-ligpak na. Bakit? Testimony mo na ngayon eh. Kaya yung mga test in life nyo ngayon, family problems, marriage problems, pero magiging testimony yan na yung mga sinira, inayos ng Panginoon. Yung mga nawala, binalik ng Panginoon. Hello? Kaya tatandaan nyo, kapag may testing, may testimony. Ngayon, test. Pero susunod, testimony mo na yan. Ipapamalita mo na kung paano ka inayos ng Panginoon, paano nag-provide ang Panginoon, paano nagsolusyon ang Panginoon. Kay Job, na-test siya, nawala lahat, pero binalik ng Diyos, at nung binalik ng Diyos, triple pa. Ganon kabuti ang Panginoon. Kaya lagi niyo pong tatandaan, mga ka-Life Connect, na kahit kailan, kahit saan, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Tayo po tayo lahat and we're gonna pray. So we're gonna pray right now, whatever circumstances that you are in, obstacles, challenges in life, financial problem, family problem, personal problem, yung nangihina ka na, nalulungkot ka na, I'm gonna pray for you. And if you are that person, nasasabihin mo, ang gagawin mo lang, you humble yourself before God, magpapakumbaba lang. Tulad na sinabi ko kanina, hindi ka nilikha para mangamba, nilikha ka para sumamba. So close your eyes and we're gonna pray. Father in heaven, thank you sa gabing ito. Salamat na maaring pumasok kami dito ng malungkot, na maraming problema, bigatin sa buhay na hindi na namin alam kung anong gagawin namin. Pero salamat sa iyong mga salita na nagbukas ng aming kaisipan. Nalinawan kami, Lord God, na kung paano namin haharapin yung mga testing in life, yung mga trials na yan, yung mga problema na yan, Lord God. Na kung saan kapag may problema pa, Lord God, we need to be glad. Consider it pure joy, God. Salamat. At kapag may problema, hindi namin matatakasan, kundi i-endure namin ito. Mananatili kami dahil itong mga pagdadaanan namin, dadaan lang to, malalagpasan namin dahil sa tulong mo. Kaya salamat, Ama, bigyan mo ng kaligayahan ang mga nalulungkot at tinideklara ko ang kagalingan physically sa anumang may sakit, karamdaman sa mga oras na ito. Sa pangalan ni Jesus. At alam man yung mga atake ng kaaway, mga binubulong ng kaaway sa kaisipan ng bawat isa, na kung saan para sumuko, umayaw, na alam namin na hindi sa'yo, Lord God. We rebuke it in Jesus' name. Palitan mo ito, Lord God, ng kapayapaan. Palitan mo ito ng katotohanan, ng salita mo lamang, Ama na nasa langit. At salamat, Lord God, na ikaw lamang ang maghari sa aming mga puso. Ikaw ang manguna sa aming mga buhay, Lord God, ng aming panalangin na yan, that your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven, Lord God. Lord, sa Hebrews chapter 11, binanggit doon na itong mga ito, si Abraham, si Noah, si Moses, ay mayroong pananampalataya sa iyo at sila ay namatay ng may pananampalataya. At yun ang prayer po namin, Lord God, na hanggat nabubuhay kami sa mundong ito, kami ay mananatiling may pananampalataya sa iyo lamang. Magtitiwala kami sa iyo. At Lord God, increase our faith.
Yung mga testing na yan, sinusubok mo kami para maging matatag kami, para mas lumakas pa kami, Ama. Salamat po sa gabing ito. Pagpalain mo ang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen.